Alright mga kuys, welcome back sa ating video. Medyo matagal tayo hindi nakapag-update. Nagbakasyon lang si kuys. So ito na yung ating mga manok. Yan, ating mga pasisiw. At bali ngayon, 7 weeks na sila. Medyo lagpas na nga dahil na late na yung ating pagkuha ng video. Nagbakasyon lang. Yan. At bukod doon, yan, ating project. Meron tayong bad news. Ayan. Nung tayo ay bago umalis, bago magbakasyon, merong kakalungkot na nangyari. So bago yun, tingnan muna natin itong ating mga alaga. Pakita ko sa inyo yung ating 45 days Jersey Giant na cross. Yan. Kasama nila yung pure Jersey Giant. Update na rin natin yung ating pure Jersey Giant kasi nakakatuwa rin. Ang ganda. Ang ganda ngayon ng itsura niya. Isang linggo lang lumipas pero medyo malaki na yung mga pinagkaiba nila kaysa dun sa sa nakaraang week. So ito ang sarap, yan yung isa na Jersey Giant na cross sa broiler, tapos yung dalawang kulay brown. Yan. Then, nagpakawala muna tayo kasi sobrang init at crowded na talaga sila doon sa kulungan, halos di na kasya. Kaya madalas nire-range natin sila dito sa ating bakuran. Yan, kalbo pa rin, hindi na tumubo yung balahibo. Ito naman, ewan ko kung tutubo pa yan. Ito yung ating hen o pulet. Lakas nilang kumain. Nakakatuwa kasi kahit galing sila sa sakit, hindi sila kagaya ng ibang manok na kapag nagkasakit na, medyo matagal mag-recover. Sila hindi. Kahit nung mismong panahon na may sakit sila, malakas sila kumain. Yan. At kahit nung nawala na yung sakit, ganoon pa rin. Talagang malalakas kumain lahat. Tapos yung balahibo, yan, medyo nagdi-differentiate na yung cockerel tsaka yung pulet, nagda-dark na yung pagkapula ng ating cockerel, tapos itong pulet, light pa rin yung kanyang kulay. So ito yung ating mga Australorp, lalaki din. Sumasabay din sila kahit papano. Papakita ko rin sa inyo yung ating Jersey Giant. Ayan. Nakakatuwa kasi naiiba yung beauty niya sa lahat. Ayan, kahit na medyo lagas pa yung balahibo, pero kung titingnan nyo, malaki pinagkaiba. Talagang legit na Jersey Giant. Sa mukha, mata, may balahibo. Tingnan nyo. Talagang parang Orpington kung tutusin. Iba talaga yung quality niya. Napakalago ng balahibo. Kaysa dito, tingnan nyo yung ating Australorp. Pitis yung kanilang balahibo. Fit talaga. Although, malago din naman. Balbon din. Pero ibang-iba talaga to. Tingnan nyo. Baby pa lang pero parang Orpington na yung dating napakalago ng balahibo. Lalo na kapag nag-matured yung pulet na yan. Ang laki ng pinagkaiba. Kaya nakaka-excite. Na-excite na rin akong makita siya na fully grown. Ngayon pa lang, gandang-ganda na. Gandang-ganda na ako pero paano pa pag maging fully grown yan. So, ayan yung ating update sa ating mga sisiw. Pakita ko sa inyo. At hiwalay natin silang tatlo. Yung ating project. So, ito, yung ating rooster. Iba na yung dating taba. Nakakatuwa. Kasi mukhang pumasok naman sa expectation ko yung yung naging result. Yan. At palagay ko, yung size nito talagang tatangkad to eh. Mukhang maganda yung nagawa nating cross na to. Although mabagal siyang lumaki, di kagaya ng mga kaber, mga saso, tsaka habard. Ayan. Hindi siya kasing bilis lumaki nito, pero sa size, tingin ko lalaban to sa size at tsaka sa kilo. Wow! Ewan ko lang, pagka naging fully grown yan. Tingnan natin kung papalagyan sa mga habard o sa mga kaber. Titimbangin natin. Pero sa
composition, body composition, yung tindig, yung angas, tsaka yung bilog ng katawan. Gusto ko siya. Talagang nagustuhan ko yung result. So, yan. Yung ating bali ilang weeks na. 7 weeks na result. Yan, 7 weeks na sila. Yung itim, ganda rin Laki ng mga paa nila. Etong pullet, mukhang maganda siyang pang-cross sa mga native. So, tingnan natin kung anong gagawin natin dyan. Bahala na. Antayin natin silang lumaki. Baka maganda rin silang gamitin sa Paitlugin breeder. So, ito na yung ating update. Meron tayong bad news. Yan. Kung titingnan nyo yung ating kulungan, yung kaha ng TV, iba na yung iba na yung naging laman ng ating lalagyan. So, bago tayo magbakasyon, may nabili tayo na mga bagong kalapati. Yan. Si Choco, tsaka si Blacky. So, hen yung black, tapos yung Choco ay yung kanyang cock o barako. So, yung ating nauna, ito, gaya nung nakita niyo sa unang video, ito yun. Si Coffee. Yan, ganda pa naman ng kulay ng mata, grabe. Ang nangyari, pinakawalan ko, noong una, bumalik naman noong umaga. Yan, na-excite kasi tayong magparonde. Sabi ko sa may-ari, hindi niya pa natitraining. So, malaki chance na maturuan ko. Kaya na-excite tayong magparonde. Ang problema, nung hapon, na-excite ako. Pinakawalan ko ulit. Dahil bumalik naman siya nung umaga. Umakyat lang siya sa bubong na mababa. Pero bumalik din doon sa kulungan. Nung hapon, ang pagkakamali ko, pinakawalan ko, merong mga kasabay na rumoronda, nakita niya. So, ngayon, pagkalabas, rumonda agad hanggang sa hindi na makabalik. Sakto naman itong nabili natin. Di ko alam kung Homer to. Pero palagay ko, English Carrier line ito. Ang laki ng toka. Tsaka matulis. Yan, sakto, may itlog na sila. Kaya paalam dun kay Coffee, hindi na bumalik. Shout out sa kanya. Tuwa siguro nakakuha nun Kasi ganda ng lipad. Nung rumonda siya, talagang high flyer siya. Yung sinabayan niya ng mga rumoronda, mas mataas pa siya. Ang problema, di na bumalik sa atin. So, ito yung red check ng ating kaibigan. Di ko alam kung red check tawag dyan. Solid na red. Kukross natin yan dun sa kak sa ibabaw na English Carrier o Homer. Ewan. Basta, yung kakulay niya. Yan si Choco. Tingnan natin kung anong magiging result. Bali tayo, yung kulay lang naman habol natin. Hindi tayo nagre-race. Yan. Sariling paronda lang sa bakuran. Kaya yun. Yun yung bad news natin. Wala na si Coffee. Nakakalungkot. Sayang. Taas lumipad. Tsaka ganda ng mata. Nakakatawa. Napakabagsik. Ay, sayang pera. Yun lang. Kaya yun, wag din sana tayo excited kung meron tayong mga young bird na hindi naman sa atin din galing. Pwede naman sigurong nakulang lang tayo sa viewing. Mababa kasi lugar natin Hindi natin siya nahayaang mag-viewing. Tapos wala pa siyang kasamang marunong rumonda. Wala pa tayong naturo ang ibang kalapati dito. Kakasimula lang natin. So yun lang. Salamat ulit.